Mickey. Diba? Siya nga pala guys, yung Mickey natin, hinugasan natin ha. Pagkahugas natin ng running water, binanlawan natin ng mineral water at saka ibinabad natin sa hot water. You know why kailangan natin ibabad sa hot water? Sa process po ng paggagawa niyan, maraming oil. Tanggalin natin yung kanyang natural oil bago natin lutuin para hindi na mapunta sa ating inner circulation. Yan kasi healthy pag masyadong ma-oily yung ating kinakain. Lalo pa nga pag tayo ay nagkakaedad na or kahit pa ipakakain natin sa mga kabataan. Dapat let's always make it sure na healthy ang ating pinapakain sa ating family, ano? At ganun din yung kinakain natin para we can maintain our body circulations healthy. Ayan. So, matapos natin ilagay yung ating nahugasan na ng Mickey, ay haluin lang natin yan. Ayan. And then, meron ako ditong dinisolve na cornstarch. Sorry. Mamaya natin yan ilalagay, maya-maya ng konti. At yung mga gulay nga na ating ihahalo ay ito. Ayan, broccoli, beans, at Chinese cabbage. Ayan ang ating mga gulay. Pwede na nga natin ilagay ang ating celery. And then, ilagay na natin sa medium heat. Pagkatapos natin ilagay sa medium heat, haluin na natin kaagad para hindi mag-stuck yung ating nilagay na tinunaw na cornstarch sa isang portion lang. Dapat medyo mabilis yung ating kamay, no, sa pagkilos, kasi pag hindi natin ma-achieve yung masarap na lasa na ini-expect natin sa ating lutuin. Ayan guys, so dito nga ay maglalagay na rin ako ng ating oyster sauce. Ayan guys, maglalagay ako ng oriental oyster sauce. Bahala na kayo ha. Estimated lang yung ilalagay natin, walang measurement to. Then, pagkalagay nga natin, haluin lang natin agad yan. Then, this time nga, pwede na rin nating isunod yung ating mga gulay. Pero, let's make it sure na mahalo muna nating mabuti. Para mag-incorporate yung ating mga ingredients sa ating noodles. Siya nga pala, optional yung gamit kong Mickey noodles. Pwede rin kayong gumamit ng any type of noodles. It's just happen na ang meron akong noodles ay itong Mickey. So, ayan, tingnan nyo, kinapos yung sauce natin, no? So, mag-add tayo ng kunting hot water. Hot water na lang yung ating i-add para hindi na ma-overcook yung ating noodles. Bago nga pala ako mag-add ng hot water, ilalagay ko na muna ito sa ilalim, ang ating mga gulay. Ayan. Pagkalagay ko nga ng mga gulay na yan, saka ko na lalagyan ng hot water. Ayan, once again, uulitin ko lang ha kung bakit hot water ang kailangan kong i-add. Dahil nagkulang tayo ng sauce. Kasi po, pag malamig na water ang ating ilalagay, ma-overcook ng ating gulay, ang ating noodles.
bango nito guys. At ang last nga nating ilalagay ay sesame oil. So ayan, pagkahalo-halo natin, maglalagay na tayo ng sesame oil. Take note guys, yung ating sesame oil ay optional lang. Ito ay pampadagdag lang ng aroma. Pero kung kayo ay walang sesame oil, pwede namang wag na. Ayan guys, pwede na tayong maglagay ng sesame oil. Kunti lang naman ang ating ilalagay. Ayan, para lang mas maging mabango. Para mas mag-enjoy tayo sa ating pagkain. Pagkatapos nga nating maglagay ng sesame oil. Ayan. At talaga namang nag-spread na ang napakabangong aroma. Haluin lang ulit yan. At sa pagkakataong ito, pwede na nating patayin yan para hindi sila ma-overcook. O, diba? Ang bango-bango ng ating niluto. Super bango. Wow. Patayin na natin para hindi maiga yung kanyang kunting sauce. Masarap kasi yung may ganyang kunting sauce o panglagay sa ibabaw ng rice. Or pwede mo na rin kainin ito kahit walang rice. Ayan. So thanks for watching everyone. Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all guys. God bless. Stay safe everyone and don't forget to subscribe. Bye!